makalusot si Alice Guo sa pagtakbo niya? When in fact, lumalabas ngayon, ang daming questions sa kanyang birth certificate. Ano yung... Alam niyo po kasi... Paano nangyari yun? Dapat maintindihan ng mga kababayan natin, talagang ang role po kasi ng Commission ng Election, sabi po ng umiiral na batas sa Omnibus Election Code, kahit doon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Serafica versus the COMELEC, at napakadami ng kaso pa. Sabi po ang role namin ay ministerial lamang. Ibig sabihin, tatanggap lang po kami ng mga certificates of candidacy. Wala po kaming choice, Sir Christian, na tumanggi. Kaya nga po meron dyan, nagpa-file, siya daw po si Bathala, may nagpa-file dyan, naniniwala sa mga buwan at mga bituin, yung mga posisyon ng mga buwan at mga bituin. May nagpa-file dyan, lalo na pagka presidente ang involved or candidate for president, na siya daw ay naniniwala sa mga duwende para pa-asenso ng ating bansa. Meron nagpa-file 25 years of age, samantalang ang position president na dapat ay 40 years of age. No choice ang COMELEC pero tanggapin po ang mga certificates of candidacy na yan. Kung bibigyan niyo po kami ng diskresyon, baka po magkakagulo tayo. Bakit? Ibig nyo sabihin, titinan lang ang local COMELEC namin itsura ng tao. Mukha ka naman Chinese o kaya mukha ka namang hindi Filipino. So doon lang ang judgment, pagkatapos ang discretion nasa mga local COMELEC. Magkakagulo po tayo dyan. Baka hindi po matapos ang ilang araw, hindi pa makakapag-file ng certificates of candidacy ang mga kandidato. So dapat po may magpa-file, Sir Christian, ng disqualification o petition para sa cancellation ng kandidatura ng isang kandidato. Kung hindi po ang COMELEC ay walang kapangyarihan, mag-motu proprio o aming inisyatiba na mag-disqualify o cancel ng candidacy. Maliban na lang kung ang pag-uusapang Sir Christian ay yung mismong kandidato ay nuisance candidate, pwede po kaming mag-motu proprio o sarili naming initiative nang walang nagpa-file ng disqualification. Pero kung obvious, kunwari lang, edad, hindi naman yung issue kay Mayor Alice Guo. Kunwari, edad, kitang-kita niya naman. So, kunwari, 18 years old. Madali namang tingnan yung birth certificate, for instance, or it was made available. Hindi ba pwedeng i-disqualify na rin yun outright? Hindi natanggapin yung COC. Yung po kasing Omnibus Election Code ay nagsasabi na ang itasabit lang sa COMELEC ay yung form ng Certificate of Candidacy. Hindi po kami obligado na mag-require ng dagdag na dokumento katulad po ng birth certificate para lang po patunayan yung edad. At therefore po, minsan po ginawa na ng COMELEC yan. Natatandaan niyo po, Sir Christian, nagpasubmit ang COMELEC ng certification na hindi sila drug addict o gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ito po yung kinwestiyon sa Korte Suprema sa kaso ng Social Justice Society versus the COMELEC at diniklara na unconstitutional ng Korte Suprema sapagkat hindi naman daw po required yun sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Yan lang pong issue ng birth certificate ay maaaring kakailanganin kapag kami nag-file na ng cancellation ng candidacy doon sa kandidato. Tatandaan po natin, basta ang pinag-uusapan age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, yan pong lahat ng yan ay dapat may magpa-file ng petition for cancellation ng candidacy. Hindi po pwedeng COMELEC. Dapat isang registered voter. Ngayon po, Sir Christian, para lang po, facts first po muna tayo. Nung barangay and SK elections, sinubukan po namin yan. Hindi po kami nag-ministerial duty. At least po, doon sa issue ng age, at saka po sa issue ng residency o registration bilang botante. Tinitingnan po namin sa records namin kapag talagang siya ay botante ba? Or number 2, ilan ba talagang edad niya lalo sa SK? Kasi pagka 17 years o hindi 17 years of age or more, hindi po namin yan tinatanggap. So wala po nag-question sa aming ginawang yon dahil sa pwede naman po namin gawin. Kaya lang, dito po kasi sa automated election, mukha po hindi namin pwedeng gawin yung bagay na yon. Okay. Pag-usapan natin yung proseso, no? Para din malinaw sa mga tao. Dahil na-proclaim na si Alice Guo, nagsaserve na siya bilang mayor, labas na ang COMELEC dyan, di ba? Tama? Ang jurisdiction po, Sir Christian, ng COMELEC ay nagsisimula sa filing ng Certificates of Candidacy hanggang sa matapos yung tinatawag na election period, which is more or less 30 days after the election. In fact po, ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Peñera versus COMELEC, na nakalagay po sa Republic Act 9369, yung automation law, kahit mag-file ng certificates of candidacy ang mga kandidato mula October 1 to 8 nitong darating na taon. Ang COMELEC ay wala pang jurisdiction, wala kaming kapangyarihan na filean sila ng kaso, wala kaming kapangyarihan na magtanggal ng mga campaign materials kahit ang pagmumukha nila ay nakalahad na, nakalantad na sa may EDSA o kung saan man. Wala po kaming karapatan na pagpasubmit ng gastos nila mula po sa October 1, kahit nag-file ng candidacy, hanggang po sa isang araw bago yung unang araw ng campaign period. Ano po ibig sabihin nun, Sir Christian?
ang campaign period po sa national position ay 9 araw bago mag-eleksyon. So more or less po, February 12 po yan o February 11. Pagka naman po ang local, ito po ay magsisimula ng 45 days bago mag-eleksyon. Ang sabi po ng Peñera versus Comelec case, magsisimula lang ang kapangyarihan namin o yung pagiging kandidato ng kandidatong yan sa unang araw ng campaign period. Ibig sabihin, mula October, November, December, January at hanggang doon sa unang linggo ng Pebrero, makikita niyo mga mukha nila sa telebisyon, sa radyo, sa dyaryo, umiikot na sila, namimigay na ng kung ano, nagkakamay na sa mga kababayan natin, hindi pa po sila pwedeng filean ng kahit anong kaso sapagkat hindi pa po sila kandidato, Sir Christian. Okay, understand. Teka lang, bago ko itanong yung susunod na tanong ko, Chairman, kasi patola po ako dito sa Facts First eh. Sabi ni Antonio Alihan, Christian, read and understand the Philippine Omnibus Election Code. Tapos all caps dapat yung first letters kasi proper noun yan. Are you dumb? I hope not. Antonio, kung napansin mo yung linya ng pagtatanong ko, parang alam ko yung sagot, di ba? Pero hindi ko pinipresume na alam ko yung sagot kasi alam naman ni Comelec Chairman George Garcia na matagal kong kinover yung Comelec. Actually, nakilala ko na siya bago pa siya nag-Comelec Chairman while I was covering different elections. Familiar po ako dun sa pinag-uusapan namin. But again, as a show host, wala ko itanong ito. Okay? Sir Christian, mas maganda po yung gano'n na talagang alam niyo po sa mga kababayan natin nanonood, nakatutok. Maganda po na kahit yung ating pong anchor, as if nagtatanong na hindi niya alam yung kasagutan para po at least maintindihan po ng mga ordinary nating kababayan. Yan po yung maganda dito sa Facts First. Pasensya na, Chairman. Isisingit ko lang din eh. Eto, kunwari, susunod na tanong ko, alam ko naman yung sagot, di ba? Pero gusto ko magpaliwanag dito si Chairman. Okay? So, paano mapapanagot? Kunwari, gustong patanggal itong si Alice Guo, sakaling talagang lumabas na yung kanyang mga dokumento, peke or very spurious. So, ang pinagmulan lahat yan, yung birth certificate sa ang daming tanong, di ba? So, paano siya mapapatanggal? Ang sagot dyan, di ba yung co-warranto? Ayan na, sinasabi ko lang sa iyo, Antonio, alam ko na yung sagot. Paki-explain po yung co-warranto at ano po yung pinakasustansya niyan. Ganito po, Sir Christian, kapag po walang na-file na petisyon o cancellation ng candidacy ng isang kandidato doon sa panahon na nag-file siya ng candidacy, hanggang sabihin na po natin na naproklama siya. Wala pong case sa Comelec. Kasi po, Sir Christian, liliwanagin natin, pag po may kaso sa amin, kahit nanalo yung mismong kandidato, pwede pa rin namin siyang tanggalin. Hindi nawawala ang jurisdiction ng Comelec, lalo pat local position siya. Mawawala lang po ang jurisdiction namin sa position ng President, Vice President, Senator, at House of Representatives sapagkat may iba't ibang tribunal po pagkatapos maproklama. Pero kahit maproklama ang local, may jurisdiction po kami. Kung walang na-file na kaso bago mag-proclaim ng kandidato, wala po kaming jurisdiction and therefore, ang mangyayari po, magiging ma-elect po siya, mapoproklama po siya, magiging mayor, governor, vice mayor at sangguniang panlalawigan o bayan. Ngayon po, pag nagkaganon, dahil wala ng jurisdiction ng Comelec, sino po ang pwede mag-question? Pwede po yung ma-question ng Solicitor General sa ating po mga korte sa pamamagitan ng tinatawag na petition for co-warranto. May nangyari na pong ganyan na kung saan yung isang mahistrado natin ng Korte Suprema ay kinwestiyon sa pamamagitan ng co-warranto at siya po ay hindi pinalad na manatili doon sa pwesto. So pwede po siyang tanggalin sa pwesto na yon. Pagkatapos po, dahil nga sa kung merong palagay natin ay pagsisinungaling, lalo po sa kanyang certificates of candidacy halimbawa, pwede po siyang ma-filean, pero sa korte na rin po, o sa piskalya, tapos sa korte, ng tinatawag na perjury. Pwede rin pong falsification, yung pong ipapile. At kung sakasakali po, may mga nagawa siyang bagay in relation sa kanyang pagiging public elective official sa Office of the Ombudsman din. Ang pwedeng may jurisdiction naman sa opisina sa isang tao na elected public official. Kaya ngayon, di ba, temporarily suspended siya. Ano? Preventive suspension yung inimpose sa kanya. Pero yung co-warranto, dagdag ko na lang po, di ba, ibig sabihin yan, anong karapatan mo na hawakan yung posisyon na yan? Okay. Tama po. Ang tawag po dyan, eligibility. Eligibility, Sir Christian, ang tawag po dyan. Ayan. Pasensya na, Chairman. Ipapasiklab lang ako kay Antonio. Baka sabihin, hindi ko alam yung sinasabi ko, no? Anyway, pag-usapan natin. So, basically, ano yan, talagang based dun sa umiiral na batas natin, talagang ano lang, tatanggap lang kayo ng mga COCs. Kasi diba, ang COC filing will be from October 1 to 8. Isa kong tanong dito before we move to the next topic. What can you do still, no? Despite the limitations within the law, in terms of addressing this problem, this worrisome issue of possibly Chinese infiltration sa ating electoral system? Yan, magpapatakbo kunwari ng mga kandidato.
Alam niyo po, dyan po papasok talaga ang vigilance ng ating mga kababayan. Alam niyo po, Sir Christian, kung kalahating milyon ng kandidato sa buong Pilipinas magmula sa opisina ng senador hanggang sa konsehal, hindi naman po namin alam at kilala yung lahat ng tumatakbo, kahit nga po yung local COMELEC namin sa syudad nyo o sa bayan niya, sa sobrang laki niyan, hindi naman po namin alam at kakilala yung lahat ng tumatakbo dyan. Kakailanganin po talaga ang vigilance ng either kalaban ng kandidato o kaya lang po isang registered voter na dapat magpapile ng certificate of candidacy. Sapagkat again, wag niyo po ipagkakatiwala sa amin sa pagpapile pa lang na ito, nako, sa mata pa lang, ito hindi ito Pilipino. Naku, medyo iba ang kulay nito, hindi ito Pilipino. Hindi po pwedeng ganun ang pag-judge po ng mga local COMELEC natin. Ito po magre-require ng presentation of evidence, magre-require ng appreciation of evidence, magre-require ng hearing kung kinakailangan at pagsagot para mabigyan ng tinatawag na due process. Kaya po, hindi kaagad dyan, basta-basta isipin nyo po, kung kayo po yung nasa kalagayan ng isang kandidato, kung hanapan ko kayo ng kung anong dokumento, teka muna, submit nyo ako ng mga ganito. Pagbigyan mo ako ng barangay certification, okay, provide mo ako ng ganyan. Hindi na po kayo magiging kandidato kapag po na gano'n. Kaya po ginawa mismo yan ng ating mga mambabatas na maluwag ang pagpapile ng candidacy, subalit pwedeng questionin anytime. Pero may nangyari na ba, for instance, kunwari, naging vigilant yung kalaban. Kunwari, may tumakbong quote-unquote Alice Go. Teka, hindi naman Pilipino yan. Ang daming tanong sa birth certificate niyan. Dumulog sa COMELEC kasi nasa jurisdiction nyo pa dahil kandidato pa lang siya na hindi na umabot doon sa eleksyon, hindi na napatakbo, natanggal na sa listahan. Napakadami na pong ganung pagkakataon. Although, meron din mga pagkakataon, Sir Christian, di ba, meron nga isang kandidato for president na questions sa napulot lamang, foundling, at alam niyo na kung sino ang aking tinutukoy. Hindi po ba kinwestiyon din yung kanyang citizenship kasi naging foreigner na daw and therefore hindi na niya pwede makuha pa yung natural born status bilang Pilipino. Namuntik na siyang matanggal bilang kandidato, buti na lang nag-issue ng restraining order ang Korte Suprema. So nangyayari po yan. Nagagawan po ng paraan na madesisyonan kaagad ng COMELEC bago mag-eleksyon. Again, pag local position, kahit manalo siya, kahit na isang taon na tapos ang eleksyon, kaya rin siyang tanggalin ng COMELEC at ang pwede po makaupo, Sir Christian, ito po kapag po ang issue ay age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy at natanggal dyan sa bagay na yan, ang makakaupo po ay second placer, sabi ng Korte Suprema. Hindi po yung succession, hindi si Vice Governor, hindi si Vice Mayor. Sapagkat sabi ng Korte Suprema, as if walang nanalong number 1 na kandidato and therefore kung sino yung number 2 is the number 1. Take note, pag finailan nyo sila ng kaso tungkol sa 5 binabanggit ko na grounds, yan po ay hindi disqualification. Ang tawag po dyan, misrepresentation. Ibig sabihin, nagsinungaling ka kasi, kaya ka pinaparusahan. Kaya nga, maliban sa disqualification, Sir Christian, meron pang election offense. So, ibig sabihin ko po, pwede pa rin namin silang tanggalin kahit na sila ay nanalo na. Basta merong pending na disqualification case or cancellation ng candidacy sa atin. Inuulit ko po, kapag ka ang grounds yung 5 binabanggit ko, Sir Christian, age, citizenship, residency, registration bilang botante, age, literacy, able to read and write. Pag na-cancel ang kanilang kandidatura, ang dahilan ay hindi dahil sa disqualification. Kung hindi ang dahilan, sabi ng batas, ay tinatawag na misrepresentation. Ibig sabihin ng misrepresentation, hindi ka naging totoo, nagsinungaling ka, kaya kinakancel ang candidacy mo. At ang taong kinancel ang candidacy, hindi pwedeng mapalitan, walang substitution, dahil hindi siya disqualification. At the same time, ang uupo kung sakali makancel ang candidacy, hindi yung second placer pagka natapos na eleksyon. Ang uupo po, Sir Christian, ay yung mismong, hindi yung succession. Ang uupo po ay second placer, yung mismong number 2, kasi as if walang number 1.